Kilala ang mga Pilipino sa pagiging makabayan, ngunit tunay nga bang nawawala na ang pagiging makapilipino natin o binibigyan lang ng higit na pagtangkilik ang gawang dayuhan? Katulad na lang ng pagsikat ng Korean pop na nagsimula sa South Korea, nakilala sa iba't ibang bansa at patuloy na sumasikat, partikular dito sa ating bansa. Listen closely, y'all. Ng maraming Pinoy ang mga Korean pop group, patunay dyan ang pamamayagpag nila sa local music countdown. Isang malaking banta sa original Pinoy music na naikakahon daw ngayon sa revival trend. Sa pananaw nyo po, bakit po tinatangkilik ng mga Pilipino yung Korean songs kahit na yung iba sa kanila hindi po nila naiintindihan? Una, dapat natin unawain, itong mga Korean artists na ito, mga Korean singers, mga youth yan, belonging to the youth group. Kaya mapapansin ninyo, ang tumatangkilik din sa kanila dito sa Pilipinas, belonging to the youth group also. Ang ibig sabihin ko, kaya sila sikat dito sa atin sapagkat nakaka-relate sa kanila ang mga youth. Intindihin ninyo ha, ito ng mga kanta nila, hindi man maiintindihan yan eh. Pero tinatangkilik, hindi ba? Parang ito ay sort of a phenomena. Phenomena in a sense na kahit hindi sila na uunawaan, yung lingwahe nila, nakikita sapagkat fans eh, craze, di ba? Among the youth. That's the number one factor, number one reason, because they are youth. Let's do it, bro.
Korean drama, yung mga OST nila. Yun, nakakanood ako sa YouTube. Ito yung feedback, ito yung 4 Minute, ito yung sa Wonder Girls, tsaka yung 21. Pinapakinggan ko, nagda-download ako ng mga kanto nila. Pero may mga kaibigan ako na yung mga kaibigan ko mostly sila mga nauna sa akin na nagkagusto sa K-pop na. Tapos kaya nakikita ko silang mag-post, parang nagiging interesado ka din. So yun. Sa internet? Sa internet? Saan? Internet. Oo, marami. Sa internet. So, doon din kayo nakakamit ng mga, Gugulat ka nga pag kunwari. Ako kasi diba, yung sinalihan ko kasi, yung parang nagbablog kasi ako, live journal yung pangalan ng website. Tapos ang akala ko talaga, ang dami lang doon mga foreigner, either, kumbaga ang pinaka-mostly Asian na makikita mo lang doon, either Singaporean or Taiwanese. Kasi talaga sila lang makaka-interact mo. Pero yun nga, nung nag-virgin ako dun sa K-pop na fandom, yun, ang dami ko nakilala mga Pilipino, talaga magugulat guys. Siguro kaya maraming fans ngayon ng K-pop kasi ang gagwapo nila. Hindi totoo yun, totoo. Ang ganda ng itsura nila, ang gagwapo nila. Di ba tayo kasi parang mga Pilipino, parang ang hilig natin talagang parang sexy mga babae at diba gano'n. Kung pagbabasihan po yung sagot nyo po, kung papipiliin po, kung ano po yung mahalaga sa kanta, kung yung beat po ba niya o yung meaning niya. Yung sa beat po talaga. Naturally, it's the beat. Kasi kung yung meaning, hindi naman sila nag-unawaan sapagkat Korean language ang gamit nila eh. Kung kayo po, gano'n po kung pagbabasihan nyo po sa pagkasikat ngayon ng mga Korean songs, gano'n po katagal yung siguro yung magiging impact niya dito sa Philippines? So long as the youth can relate, katagal pa yan. Sapagkat ang mga kabataan ngayon, napapansin ko naghahanap ng masasayang gawain. At di ba, hindi lang naman sikat ang mga Korean songs, pati ang mga Korean telenovelas. Sapagkat yung kultura ng Korea, parang nakaka-relate sa Philippine culture. Hindi ba? Kaya magtatagal pa yan. Sapagkat ang mga kabataan ngayon ay gusto masaya lang. So, ngayon po, di ba po, tinatangkilik nila yung mga Korean telenovelas, Korean songs, tapos idol na nila yung mga pop bands na Korean. Kapag ginawa niyo po, kunyari po, in-idolize niyo po yung mga, yung Korean culture, ibig po ba sabihin ito, nawawala na po yung pagiging nationalistic ng mga kabataan ngayon? Oh, very good question, very good observation. In a sense, nawawala yung ating pagiging patriotic at saka yung sense of nationalism. Sapagkat kung titignan natin ang definition yan, yan ipagmamahal sa bansa, unahin mo dapat ang bansa mo, yung produkto nito, yung kultura nito. Ang nakalulungkot, sumisikat ng mga Korean artists, mga Korean singers, nababawasan talaga yung pagka-makabayan natin. Sa ngayon, hindi naman pinag-uusapan ng mga kabataan lalo na ang kultura natin, ang ating bansa, kung ano yung sikat, kung ano yung trend nandun ng youth. Nagkataon ito ang trend ngayon. Kaya talagang nababawasan ang pagiging makabayan natin. Among the youths, generally speaking, may chance po ba na maging mas popular yung mga Korean songs ngayon? Kapag nagtagal pa po sila dito sa Philippines, may chance po ba na mas maging popular na po sila kaysa po dun sa iba na OPM songs, mga kundiman? Ay, definitely. Talking about kundiman, hindi na yan pinag-uusapan ngayon. At hindi yan gusto ng youth yun. Kung baga sabi na nila, baduy na yan, baduy. Kaya kung ang itatapat natin ay kundiman lang, ay maiiwanan tayo, maiiwanan ng Philippine music. As far as kundiman is concerned, ang mga panahon ng lolo natin yan, kaya wala na yan sa mga kabataan natin. Pero, hindi ko sinasabi na hindi na muling tatangkilikin ng mga kabataan ang kanta ng mga Pilipino. Alalahanin mo, bago namatay si Francis M. At lalo na nung namatay siya, lalong sumikat ang mga pinauso niya, yung mga damit niya, sapagkat ito yung sinasabi kong naghahanap ang kabataan natin ngayon, kabataan Pilipino, ng puso. Kung sasabihin natin kung di man nagtatapat natin, definitely mapag-iiwanan tayo. Pero yung the likes of Francis M, tsaka yung kanta niya, yung kanyang pinopromote among the youth, among the Filipino people,
palagi ko makakahabol tayo. Alalahanin mo, si Francis M. ang nagpauso ng mga damit na may Philippine map, yung 3 stars in a sun. That speaks about, those speak about our country, love for the country. Kung ganun ang basihan, makakahabol pa rin tayo. May pagkukulang po ba yung mga Pilipino? Kasi di ba po, ang uso na ngayon yung mga Korean songs. So, masasabi niyo po ba na may pagkukulang yung mga Pilipino sa pag-produce ng mas magaganda pang Filipino songs? Masasabi ko na may pagkukulang hindi sa mga Pilipino. Ang pagkukulang nandun sa authority natin, sa gobyerno natin. Tingnan mo ha, tulad nga nung sinabi ko kanina, nung namatay si Francis M., tumaas yung level of awareness ng mga kabataan na tangkilikin ang sariling atin. Kaya lang, yung gobyerno walang ginagawa. Hindi ba? Nung namatay si Francis M., talagang sold out ang mga t-shirt niya that speaks about the country, our country. Pero ang gobyerno walang ginagawa. Sana, nung namatay si Francis M., at na kumagat sa kabataang Pilipino, yung pagmamahal sa bansa. Sana doon nagsimula ang gobyerno Sana pre-promote ng gobyerno na ito pala, meron palang market ang Philippine products. May market pala pag ang pag-uusapan nyo, pagmamahal sa bansa. Sana mula nung namatay si Francis M. at tinangkilik ng mamamayan, lalo na ng kabataan, yung pagmamahal sa bansa, dapat nagsimula ang gobyerno doon Promote, ni-require sa lahat ng school na pwede pala, di ba? Ngayon, natutuwa ko, ang dami-daming nagsusuot ng mga damit na may Philippine map. Sana doon na magsimula ang gobyerno, diba? Walang pagkukulang ang mamamayan, ang pagkukulang ang ating gobyerno. Gobyerno po. Yeah, Yung, ating authority. So, nasa preference po talaga ng listeners yung kung ano po yung tatangkilin mo. That is correct. Kasi, hindi alam ng mamamayang kabataan Pilipino, saan pupunta diba? Sayang, nasimulan na ni Francis M. Hindi naman na naipagpatuloy. Walang back-up ng gobyerno. Sayang talaga. So, suporta po talaga ng gobyerno. Kaya, talagang dapat suporta ng Hindi naman masamang sumubok ng bago o gawang dayuhan. Ngunit, hindi rin sana natin makalimutan ang tunay at gawang Pinoy. Sabi nga ni Atty. Paul Cachuela, ang pagiging makabayan ay hindi mawawala, basta't hindi pababayaan.